Ultimo ngang bomba, ayaw akong pabombahin eh. Yung mga kapitbahay namin. Maligo nga ako, ayaw nila ako pakunin ng tubig. Nadidiri sila bawat apa ko doon sa natatakot sila kasi baka mawaan sila ng kitong ko. Masama ang loob ko kasi hindi ko talaga tanggap yung kitong nung araw. Gusto ko nga saan magbigti eh. Pero natakot ako sa Diyos. Mahirap. Dahil umano na yung mga sakit ko, lumabas na lahat eh. Masakit na talagang nakakatakot na yung ko dahil nagkasugat-sugat na yun eh. Parang akong butiking pasay noon nung nagkasakit ako eh. Ang payat-payat ko. Bali, umurong na yung kamay ko. Paano umurong? Yan na parang wala nang yan laman dito. Oo. Pero nagagalaw niyo pa hindi? Nagagalaw din, kaya lang yung iba hindi. Hindi naman ako nagsisisi. Kasi siguro, hindi naman ninano ng Panginoon siguro na ganito, magkasakit ako ng ganito. Hindi ako nagsisisi. Kahit Panginoon, hindi ko sinisisi. Ang sinisisi ko yung pamilya ko. Masamang loob po talaga sa kanila. Mayroon pa nga ako isang anak ko doon na napaimigay ko sa ibang tao pero kinuha din ng asawa ko mga isang araw lang kasi sabi nga ng doktor sa akin, baka mahawa yung anak mo. Tapos ibinigay ko, bali pinalagaan ko. Tapos nabalita pa nga ako doon na pinampol ko raw, bininta ko raw pero hindi. Natatandaan ko lang sabi ng tatay ko, alis na yung nanay namin pupunta sa Manila. Sabi ng tita ko, mayroon daw siyang sakit na ketong, kaya pinalis siya sa amin. Tapos hindi naman ako naniwala kasi hindi ko naman nakita na mayroon siyang mga sugat. Siyempre nung bata ako, umiyak ako kasi iniisip ko ako yung matanda. Sabi ng nanay ko, babalik daw siya. Tapos sinintay ko, wala naman. Hindi siya nakabalik. Yung mahirap din ang buhay. Wala yung nanay namin. Sabi ko bakit nawala pa yung nanay ko? Dapat siya yung nag-aalaga sa mga kapatid ko. Pero tiniis ko yun. Nandun ako sa lulo namin. Lord, bago naman ako yung kunin. Makita ko lahat mga anak ko. Maya-maya pa, ang pagdinig sa mga panalangin ni Aling Delia. Ayun mga anak ko. Halos na ibalik na ang dating itsura ni Aling Delia mula nung dapuan siya ng sakit na ketong o leprosy. Pero ang pamilyang inilayo sa kanya dahil sa kanyang karamdaman, maibabalik pa kaya? Sa edad na 50, isang malaking larawan pa rin ng katatagan si Aling Delia. Sa kabila ng mga matitinding unos na kanyang nalagpasan, animoy isang sundalo na sa gera'y pilit pinababagsak ng kanyang mga kalaban. Pero ang pinakamalaking laban na sinuong ni Aling Delia nung tamaan siya ng isang matinding karamdaman na tila bombang bumura sa kanyang pagkatao. Ultimo ngang bomba, ayaw akong pabombahin eh. Yung mga kapitbahay namin. Maligo nga ako, ayaw nila ako pakunin ng tubig. Nadidiri sila bawat apa ko doon sa natatakot sila kasi baka mawaan sila ng kitong ko. Masama ang loob ko kasi hindi ko talaga tanggap yung kitong nung araw. Gusto ko nga saan magbigti eh. Pero natakot ako sa Diyos. Mahabang panahong ding tiniis ni Aling Delia ang paghihirap na dala ng ketong. At ngayon, heto't magaling na ang mga sugat niya. Pero sadyang may mga bagay na hindi basta-bastang kayang paghilumin ng panahon. Mahirap. Dahil umano na yung mga sakit ko, lumabas na lahat eh. Masakit na talagang nakakatakot na yung ko dahil nagkasugat-sugat na yun eh. Parang akong butiking pasay noon nung nagkasakit ako eh. Ang payat-payat ko. Bali, umurong na yung kamay ko. Paano umurong?
Yan o, na parang wala nang ano yan, laman dito. Oo. Pero nagagalaw niyo pa, hindi? Nagagalaw din, kaya lang yung iba hindi. Ito ang itsura ni Aling Delia nung siya'y 25 anyos at nabiktima ng ketong. Parang halimaw kung tratuhin daw siya ng kanyang mga kababayan sa Libertad sa Antique. Natadtad daw noon ng sugat ang buong katawan ni Aling Delia. Pero higit pa raw sa hapdi ng tinutuklap na balat ang kanyang naranasan nung mismong ang kanyang pamilya itinakwil at ipinagtabuyan siya. Hindi naman ako nagsisisi. Kasi siguro, hindi naman ninano ng Panginoon siguro na magkasakit kami, magkasakit ako ng ganito. Hindi ako nagsisisi. Kahit Panginoon, hindi ko sinisisi. Ang sinisisi ko yung pamilya ko. Masamang loob po talaga sa kanila. Parami na ng parami ang sugat ni Aling Delia noon at dahil daw sa takot na mahawaan ang kanilang mga anak, nagdesisyon na lang isang araw ang kanyang asawa na tangayin ang kanilang mga anak at layasan siya. Sa mga sandaling yun, mga luha na lang ang kanyang naging karamay. Dahil dito, nagpasya si Aling Delia na lumuwas pa Maynila upang magpagamot sa Tala Leprosarium. Noon talagang nagtatago ako kahit sa ospital, nagtatago ako sa kubita dahil kinahihiya ko talaga kay Kitong noon. Naano talaga ako na Kitong kasi minsan may mga estudyante, mga tagalabas, mga doktor, mga nurse nagbibisita. Nagtatago talaga ako kasi lagi ako nila minumodel kasi ako ang pinakamalala eh. Marami kong sugat sa hanggang dito sa bukol. Walang ibang laman ang kanyang isipan kundi ang namimiss na niya ang kanyang pamilya. Mayroon pa nga ako isang anak ko doon na napaimigay ko sa ibang tao pero kinuha din ng asawa ko mga isang araw lang kasi sabi nga ng doktor sa akin baka mahawa yung anak mo. Tapos ibinigay ko, bali inano ko, pinalagaan ko. Tapos ano pa nga ako doon na pinampon ko raw, bininta ko raw pero hindi. At nung lumaon, kinupkup na rin siya ng mga madre at itinuring na hindi iba. Subalit na natili pa rin ang kanyang pakiramdam na nag-iisa pa rin siya sa buhay. Ayon sa salaysay sa amin ni Aling Delia, Pedro Calcaña ang pangalan ng kanyang asawa. Samantalang Mary Grace, Maria Cristina, Jen at Novi ang pangalan ng kanyang mga anak. Base sa kanyang huling balita, doon pa rin daw nakatira ang mga ito sa Libertad sa Antique. At kung napapagod na siya sa kakaisip sa kanyang mga anak, ang simbahan ang nagsilbi niyang takbuhan. Siya lagi, pagkagising ko sa umaga, pasalamat ako sa kanya. Lord, maraming po salamat na binigay mo ako pamagong buhay. At ngayon, iisa lang ang dalangin ni Aling Delia. Kung gusto ko sa mga anak ko, wag nilang akong pandirihan. Gusto ko silang makita. Kahit sa huling sandali lang, kung halimbawa kunin ako ng Panginoon, gusto ko silang makita. Agad kaming nakipag-ugnayan sa lokal na pamalaan ng Libertad Antique. Ngunit aming napag-alaman na namatay na pala noong 1999 ang asawa ni Aling Delia. Samantalang nasa Maynila pala lahat ang kanyang mga anak at sa Sampaloc daw matatagpuan ang isa sa mga ito. Pinuntahan namin ang nasabing address sa Maynila at kumpirmado, bumungad sa amin si Novi, Ikaw ang po si Miss bunsong Novi anak ni Aling Calcaña. Delia. Okay. Andiyan ba yung ate mo? Tiyempong naabutan din namin doon ang panganay niyang kapatid na si Mary Grace. Dito na nila ikwinento ang alam nilang istorya tungkol sa kanilang nawalay na ina. Natatandaan ko lang, sabi ng tatay ko, alis na yung nanay namin, pupunta sa Manila. Sabi ng tita ko, mayroon daw siyang sakit na ketong, kaya pinalis siya sa amin. Tapos hindi naman ako naniwala kasi hindi ko naman nakita na mayroon siya mga sugat. Siyempre nung bata ako, umiyak ako kasi iniisip ko ako yung matanda. Sabi ng nanay ko, babalik daw siya. Tapos sinintay ko, wala naman. Hindi siya nakabalik. 7 taong gulang pa lang noon si Mary Grace nung nawala sa piling ng ina. Nag-iwan daw ito ng malaking sugat sa kanyang pagkatao.
Yung mahirap din ang buhay. Wala yung nanay namin. Sabi ko bakit nawala pa yung nanay ko? Dapat siya yung nag-aalaga sa mga kapatid ko. Pero tinis ko yun. Nandun ako sa lulo namin. Tapos nung elementary ako, hinahanap ko pa rin yung nanay ko, tapos pinagtatawanan ako. Bakit? Ano po sabi mo? Yung nanay namin, sira ulo, ganyan, merong sakit na ketong. Tapos pinapabayaan ko na, tapos umiiyak na lang ako nung bata ako. Si Novi naman, pagmamahal ng isang tunay na ina ang lagi niyang hanap-hanap. Excited ako makita siya kasi since nung pinanganak ako, wala akong picture na nakita. Basta alam ko lang yung Delia at Tizon lang. Yun lang. Wala na. Parang sino siya? Yung ganun. Parang ano itsura niya? Yung ganun. Tapos inisip ko din na anong feeling nung inaalagaan ng sariling nanay kasi yung mga tita ko lang yung nag-aalaga sa amin. So parang ganun, naiingit ako kasi yung iba mga classmates ko mayroong nanay na nag-aalaga. Tapos ako, pag tinatanong, tita lang. Dahil pawang mga musmus pa nung iwan sila ng kanilang ina, hindi na iwasan ng magkakapatid na magkaroon ng sama ng loob sa kanilang ina. Ngunit ngayong malalaki na sila, muli na namang nabuhay ang pagnanais nila na magkakasama-sama silang mag-ina. Mahal ko naman yung nanay ko kasi siyempre nanay ko yun. Tapos kahit paano naging bahagi rin siya ng buhay ko nung maliit pa ako. Hanggang ngayon, bahagi pa rin naman siya ng buhay namin. Matagal na namin siya talagang hinahanap. Matagal na namin siyang gustong makita, makasama, yung mayakap. Alam mo yun, kasi iba yung feeling na pag nandyan yung tunay yung nanay kaysa yung tita lang. Hindi mo mararamdaman. Basta pag nakita ko siya, siguro iyak na lang ako kasi syempre ang laki-laki ko na tapos saka ko lang siya nakita. Wala sa sampalok ng mga panahong yon ang dalawa pa nilang kapatid na sina Maria Cristina at Jen. Kaya naman sinubukan naming kontakin ang mga ito. Ngunit tumanggi silang sumama sa amin. Kaya naman sina Mary Grace at Novi na lang ang aming niyaya papunta sa lugar ni Aling Delia. Hindi may paliwanag ng magkapatid ang kanilang pananabik. Yayakapin ko siya. Siyempre nanay. Ikikiss ko siya. Sabihin ko, ako na yung 4 months old. magmamano na ako sa nanay ko. Siyempre pagkada. Ay, sabihin ko, ako na yung 4 months old. Nakilaki ko na. Sabi ko, ito na pala yung anak niyang gusto. Wala na. Wala na. Tapos sabihin ko namatay. Ay, grabe. Baka umiyak siya kung sinabi ko namatay yung dati na. Habang nasa daan sina Mary Grace at Novi, dinat na namin si Aling Delia sa kanyang bahay sa Pala sa Caloocan. Ang buong akala ni Aling Delia, isasama na namin siya sa Antique para bisitahin ang kanyang mga anak. Kaya nung nagyaya siyang dumaan muna sa kalapit na simbahan para magdasal sa ikaliligtas nung akala niya'y magaganap na biyahe, I-bless mo po kami, Lord, sa lalo-lalo na sa mga anak ko na mayakap ko silang lahat na 4 kong anak. Sana, Lord, ingatan mo rin sila, Ama, sa pagdating namin doon. Sana sila matakot sa akin. Lord, hinihiling ko po sa iyo, Lord. Ilang taon na, Lord, na asam-asam ko sila na makita ko sila. Mahal ko po, Lord, ng mga anak ko. Sana, Lord, bago naman ako yung kunin, makita ko lahat ng mga anak ko. maya-maya pa ang pagdinig sa mga panalangin ni Aling Delia. Ay, mga anak ko, ay! Kumiyak. Wala. Hindi naman sabi. Ay! Bunso ko, si Grace. Nay, wala na si tatay. Patay na? Bakit? Matagal na 1999. Ano niyang kaloroan? Yun sa kalam. Ang yakap na matagal niyang pinangarap,
Ngayon, damang-dama na niya. Tama rin. So, ang ganda pala ng mga anak ko. Si Matit ka na yun. Ay, si Matit pala ito? Ay, oo nga. Tama nga pala. Ang ganda, ang magaganda. May mga trabaho kayo ngayon na Nag-aaral pa kasi siya. nag-aaral kayo. Hindi ko talaga natandaan na kayo. Naku, kasi malilit. Maliit pa to eh. Ano pa lang yan to eh. Baby pa ako eh. Baby pa. Ano pa lang. 4 months. 4 months ka pa lang iniwanan. Tapos pinadala pa nga kita doon sa... Ano kasi dahil may mga sugat na ako noon. Ano nyo sa akin? Hindi kayo nandidiri sa akin? Hindi. Bakit? Pero hindi niya ako hinahanap. Pero andito naman kayo sa Manila, hindi naman niyo ako hinahanap. Alam mo, sa totoo lang, nagpapadala ako ng sulat sa inyo. Wala naman kami doon sa Antique. Matagal na kami rito sa Maynila eh. Lagpas 2 dekadang uhaw sa balita, kaya't nagkamustahan ang mag-iina. Kailan ba namatay tatay niyo? 1999. Wala, kaya pala napanaginip. Grade 6 ako na. Pero hindi siya nag-asawa. Hindi. Wala. Nagano lang siya. Sa probinsya lang. Ararutan bukid eh. Ang mahabang panahong hindi pagkikita ng mag-iina, idinaan na lang sa kwentuhan at bulahan. Kasi gusto ko makita kayo muna bago ako mamatay. Ganun ba? Ayan, si Matit oh, maganda na yan. Hindi muna kayo mamatay kasi ano. Punta na ako ng abroad. Oo. Ha? Nurse yan. Siyempre, sobrang saya kasi nakita ko na siya. Ngayon, sabihin ko, mayanay na ako. Ganun. Tapos lalo pag graduate ako, di ba? Sama ko siya papunta dun sa pagkuha ng diploma ko. Kasi para sa kanya yun. Tuluyan ang naghilom ang mga sugat ni Aling Delia at maging ang hapdi na dating nararamdaman dala ng pangungulila. Ngayon, napalitan na ng tamis ng muli nilang pagsasamang mag-iina. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang